Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay kinaharap ng grupo ng ating bida na si Yeonjuka ang mga kakaibang mandirigma mula sa demonic sect dahil sa mayroong mahalagang bagay ang nais nitong makuha mula sa pinuno ng Merchant Union. Habang patungo ang mga kasamahan nito ay napatanong naman ang isa nilang kasama na kung makakaya kaya nilang manalo sa mga ito dahil sa lamang sila pagdating sa bilang kumpara sa kanila. Tinanong naman siya ng kanilang ikalawang kapatid na kung ano ang kanyang gagawin kung hindi nga nila kaya nalabanan ang mga ito dahil sa napadami nila. Kaya naman ay sinabi nito dito na huwag na siyang mag-isip pa patungkol dito, dahil sa kahit ano paman ang mangyari ay ginasto nila na sumunod sa utos sa kanila ng kanilang pinuno. Sa nangyari ay nag-umpisa na ang labanan sa pagitan ng grupo ng ating bida, at ng grupo ng mga taong nakamaskara. Sabi naman dito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na tamang-tama ang nangyayari ngayon, dahil sa magagawa na niyang may paghigantay ang kanilang kasama na si Chulsan. Sabi naman dito ng lalaking nakamaskara na mukhang hindi nito pinapahalagahan ang kanyang sariling buhay, kaya naman nang makalapit siya dito ay agad niyang binigyan ito ng isang malakas na pag-atake na mabilis naman niyang nadepensahan. Ngunit bigla naman itong nakaramdam ng hindi maganda dahil sa naitulak siya ng atake nito pabagsak sa lupa at mukhang mahihirapan na siyang maiwasan ang susunod nitong gagawin. Nang muling umatake ito sa kanya ay nagulat naman siya dito dahil sa biglaang paglitaw ni Yanggak upang tulungan siya. Sabi nito na mukhang hindi siya napansin nito. Dagdag pa niya na mukhang ang kanilang mga kalaban ay mahirap kaharipan ngunit kung para sa kanya ay wala lamang ang mga ito. Sinabihan naman ni Yanggak ang lalaking nakamaskara habang papaatake ito ng sipa, na maglalagay ito ng malakas na puwersa sa kanyang atake upang masiguro na magagawa niyang mapaslang sila isa-isa, na hindi din nagtagal ay agad din na tumama ito sa kanyang muka. Sabi naman ng kanilang ikalawang kapatid na maasahan talaga ang isang Shim Yanggak sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit sinabihan naman siya ng matandang si Yanggak na hindi ito ang tamang oras para purihin at pasalamatan pa siya. Dagdag nito na isa itong labanan na wala silang tiyansa na manalo, at hindi nito alam kung makakaya ba nilang makatagal sa mga ito ng 15 minuto. Dagdag pa nito na hindi niya alam kung anong iniisip ng kanilang pinuno upang makisali pa dito, ngunit sa ganitong kalagayan nila, ay ang lahat ay mamamatay. Sa kabilang banda naman ay habang ang lahat ay nakikipaglaban ng harap-harapan, ay isa-isa naman na inaatake ang mga ito gamit ang palaso ng isa nilang kasamahan, dahil dito ay agad naman na inutos ng isa sa mga nakamaskara na unahin na patumbahin ang taong gumagamit ng palaso. Sa isip naman nito na ang kanyang ginagawa ay matagumpay na gumagana, at napapasabi na kung tingin ba ng mga ito na madali lamang silang matatalo ay nagkakamali sila. Nang bigla naman na may mabilis na dumating sa kanyang likudan at sinasabi na mukhang gumagana ang maliit nitong pakulo ngunit papahintuan na siya nito ngayon. Nang may bigla naman na sumigaw at sinabi na tingin ba nito na hahayaan niya lamang ang kanyang kapatid sa bandido ay nagkakamali siya, kaya naman ay mabilis na sinugod niya ito, na matagumpay naman niyang napaslang. Matapos ay sinabihan niya ito na kung magiging kampante siya at hindi mag-iingat ay sa susunod ay baka matagumpay na siyang mapaslang. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa napakaraming mga nakamaskara ang papasugod sa kanila, kaya naman sabi dito ni Cheon na mukhang walang katapusan ang bilang ng mga ito, kaya naman ay sabi ng kanyang kapatid na gumagamit ng palaso ay ipagpapatuloy nito ang kanyang ginagawa kaya naman ay inutusan niya ito na bigyan siya ng magandang pwesto para maka-atake, na sinang-ayunan naman ni Cheon. Sa kabilang banda naman ay sinugod ng isang nakamaskara ang pinuno ng Merchant Union at sinasabi nito dito na maging sila ay mamamatay din, dahil sa maaring maging malaking problema kung makakatakas sila habang ang lahat ay abala sa pakikipaglaban. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa bigla na lang na dumating sa kanyang harapan ang pinuno ng grupo ng ating bida. Matapos ay mabilis nitong pinaslang ang papasugod na nakamaskara, sa nangyari ay bigla naman na nagulat ang pinuno ng Merchant Union sa ginawa niyang ito, kaya naman ay sinabi nito na wala na silang oras pa para makapag-usap, kaya naman ay nagtanong siya dito na kung mayroon ba sa kanyang grupo na nakaligtas ang marunong magsagawa ng mga medical techniques. Nagpatuloy pa ang nagaganap na labanan sa pagitan ng grupo ng ating bida at ng grupo ng mga nakamaskara. Sa kabilang banda naman ay sinugod ng isang nakamaskara si Heo Imdal.
na matagumpay naman na tumama sa kanya. Sa isip naman ng ikalawa nilang kapatid ay naiinis ito sa nakikitang nangyayari, dahil sa ang lahat ng kanyang mga kasama ay pagod na ngunit marami pa din sa mga ito ang natitira. Bukod pa doon ay ang bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng hindi regular na martial arts, kaya naman ang labanan sila ay talagang nakakapagod, at napapatanong siya na kung saan naman ang mga ito nagmula. Dahil dito ay tinanong niya ang kanilang pinuno na kung ano na ang gagawin nila. Dagdag pa na tanong nito na kung bakit bigla na lang itong gumawa ng gulo at parang ibang-iba siya sa pagkakakilala niya dito, dahil sa mas inuuna nito ang kapakanan ng kanyang mga kapatid sa bandido, kaya naman ay nagtataka siya na kung bakit ito pumasok sa ganitong kalaking gulo ng biglaan. Sabi pa nito na paano kung sa impyerno na sila pulutin dahil sa nangyaring ito, kaya naman ay sinabihan niya ang kanilang pinuno na hindi niya mapapalagpas ang pangyayaring ito kung sakali. Sa nakita ng mga nakamaskara na paghina ng mga ito ay agad na nag-utos ang kanilang kasamahan na sagudin na ang mga ito, na madali naman na sinunod ng iba pa niyang mga kasama, nang bigla naman silang natigilan dahil sa may sandata ang tumama sa kanilang dadaanan patungo sa mga ito. Kaya naman ay tinanong ng nakamaskara na kung ano naman ang balak nitong gawin sa sitwasyon na ito. Sabi naman dito ng pinuno ng Mount Wolfeng Hideout na hindi ito makakapayag sa kanilang binabalak na gawin sa kanyang mga kasamahan kaya naman ay pinapahinto niya ang mga ito, dahil siya ay si Pang Yancho, ay nandito na upang paslangin ang mga walang kwentang mga kagaya nila. Sabi naman dito ng taong nakamaskara na mukhang totoo ang kasabihan na ang mga bagong silang na tuta ay hindi natatakot sa isang tigre, at mukhang sa kanyang nakikita dito ay kating-kati na itong mapaslang. Kaya naman ay sa nangyari ay nagsabayan ito ng kanilang mga kamao, ngunit sa pagtatama ng mga ito, ay nagulat naman dito ang taong nakamaskara dahil sa bigla na lang nabasag ang bakal na nakalagay sa kanyang kamao, at dahil dito ay nagtuloy-tuloy ang atake ng pinuno ng Mount Wolfeng Hideout sa kanyang muka. Sa nangyari ay malakas naman na bumagsak ito sa kanyang kinakatayuan, kaya naman ay natuwa ang mga kasamahan nito at napasabi na gaya nga ito sa inaasahan nila bilang ang kanilang pinuno ng hideout. Hindi naman makapaniwala dito si Yang Gak dahil sa ang lakas nito ay talagang labis na nakakamangha. Sa isip pa nito na ang ganitong level ng lakas ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na tanggapin ang katotohanan na mayroon itong innate talent, at nagawa niyang magising ito sa pamamagitan ng mga tulong ng batang si Yeonjuka. At kung sakaling natuto na ito ng martial arts ng mas maaga ay sigurado siya na napakalakas na nito ngayon. Nagsalita naman ang kanilang pinuno na mayroon siyang magandang balita dahil sa mayroong manggagamot ang nakaligtas sa grupo ng Merchant Union, at inutusan na nito si Sobong para dalhin ito doon, at sigurado siya na sa ngayon ay ginagamot na dito si Chulsan, kaya naman ay wala na silang dapat na alalahanin pa. Matapos ay humingi naman ito ng tawad para sa lahat, sabi nito na sinubukan na niyang kalimutan ang patungkol dito, ngunit hindi niya maiwasan na maisip ang kanyang anak at asawa na iniwan niya sa kanilang lugar, at dahil doon ay hindi niya magawang magbulag-bulagan na lang bilang naging ama din siya, at hindi na sana niya dinala pa sila sa sitwasyon na ito nila ngayon. Dagdag pa nito na nawala na ang kanyang karapatan sa mga ito na maging pinuno ng kanilang hideout at ang kanilang pinakamatandang kapatid sa bandido, subalit, hindi nito makakaya na tumayo at manood lamang na lapastanganan ang babae sa kanyang harapan. Alam nito na ang hinihiling niya sa mga ito ay labis, ngunit nais niya na samahan siya ng kanyang mga kapatid sa bandido kahit na buhay pa ang nakasalalay. Sabi naman dito ng ikalawa nilang kapatid sa bandido na ang pagtakbo sa sitwasyon na ito ay wala sa kanilang isipan, at tingin niya na ito ang dahilan kung bakit hindi nito nais na pag-usapan ang patungkol sa kanyang nakaraan at pananggalingan. Sabi naman ng iba na hindi nito nabanggit sa kanila na ikinasal na pala ito, sabi din ng isa na dapat ay sabihin na nito ang lahat bago nila labanan ang mga ito. Dagdag naman ng isa na magkakapatid sila na sumumpa sa isa't isa kaya naman ay sama-sama silang lalaban sa kamatayan, at hindi na nito pa kailangan na hingiin ang ganitong klaseng pabor sa kanila. Nang bigla naman na humabol dito si Cheon at nagtatanong na kung bakit naman nila kailangan na mamatay dito, dahil mukhang nakalimutan na yata nila na kapag nagawa nilang makatagal pa dito, ay ang kanilang guardian god ay makakarating na din dito ilang sandali pa. Dahil dito ay napangiti naman ang kanilang pinuno at sinabihan ito na tama siya,
Kaya naman ay sinabihan niya ang lahat ng may saya sa muka, na makakaya nilang manalo dito kung sakaling magtatagal pa sila. Sa nakikitang ito naman ng Hundred-Headed Demonic King, ay napapatanong siya sa kanyang kasama na kung kailangan pa ba niyang personal na asikasuhin ang mga ito, na hindi naman sinang-ayunan ng isa nitong kasama. Sabi niya na ang kanyang katawan ay cutting-cutty na paslangin ang mga ito, at ang pagwasak sa mga pangarap nila na manalo, ay labis na nakakapagpagana sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Habang nagpapatuloy naman ang labanan, ay unti-unti naman na nakakapagtamo ang mga ito ng pagkakapinsala sa mga taong nakamaskara, at habang naghahanda si Yanggak ng pag-atake ay napapasabi ito na hindi niya alam kung papaanong napunta sa ganito ang kanilang mga plano. Ngunit sigurado siya sa kanyang sarili na hindi nito gusto ang ganitong mga napakapanganib na mga gawain, kaya naman sa isang pag-atake ay mabilis nitong napabagsak ang isa sa mga nakamaskara. Sa nangyari ay agad naman na napalingon ang mga kasama nito kay Yanggak, dahil dito ay sa isip ng isa na ang pagharap sa isang iyon kasama ng kanilang scout squad ay mukhang mahihirapan sila. Napatanong naman ito sa kanyang kasama na kung kailan pa ang mga ito na sumulpot. Sabi dito ng isa na ayon sa balita na galing sa isa nilang kasama na nagmasid sa sitwasyon sa paligid ng mga kasama nila kanina lamang, ay ang lahat ng nagtungo para paslangin ang mga ito ay pinaslang na ng kung sino. Dahil sa narinig nito ay bigla naman siyang napahinto, at sa isip niya na mukhang kagagawa ng mga ito ang nangyaring iyon sa kanilang mga kasama, ngunit nagtataka siya dahil sa hindi naman ganun kalakas ang mga ito para magawa ang bagay na iyon. Ang combat squad ay ang mga piling sinanay upang talunin ang 9 sects, at kung mga ito ay talagang malalakas upang magawang matalo ang mga ito, ay wala na silang pag-asa pa na manalo dito. Nang bigla naman na nagsalita ang isa nitong kasama at sinabi na masyado silang nakakaawa, dahil sa binigyan nila ng kahihiyan ang pangalang Dark Squad. Dagdag pa nito na dahil sa labis na nilang pinapahiya ito sa harapan ng Hundred-Headed Demonic King, ay nararapat lamang na paslangin ang mga ito. Nang matapos na paslangin nito ang kanyang mga kasamahan, ay tinanong nito ang grupo ng ating bida na kung maari na ba silang maglaro ngayon. Sa nakitang ito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido ay hindi nito maiwasan na magtaka sa ginawa ng isang nakamaskara na pagpaslang sa kanyang mga kasama. At mukhang nababaliw na ang isang iyon, tinawag naman ng kanilang pinuno ang atensyon nito at sinabi na ang kanyang ginawa ay parang pagkatao ng isang basura. At habang papasugod ito dito ay tinanong niya ang lalaking nakamaskara na kung ano sa palagay niya ang tingin nito sa kanyang sarili, na ang buhay ba ng kung sino ay wala lang ba para sa kanya. Sabi naman dito ng taong nakamaskara sa papasugod na pinuno ng Mount Wufeng hideout na nanghihinayang siya dahil kung tatalunan niya agad ang pinakamalakas sa kanila ay hindi na ito makakapagsaya sa labanan, kaya naman nang makalapit ang pinuno ng Mount Wufeng sa kanya, ay mabilis naman itong nakaiwas at tumalon sa kanyang itaas. Nang bigla naman itong napatigil dahil sa mayroon itong palaso na nakitang papalapit sa kanya. Sabi nito na mukhang hindi nito naisipan na mag-isa lamang nakaharapin siya, nang bigla naman na naghanda ng atake mula sa kanyang likudan si Cheon at sinasabi nito na tama siya ng kanyang naiisip. Dagdag pa nito na kung iniisip nito na hahayaan lamang nila na paslangin nito ng ganun lamang kadali ang kanilang pinuno ay nagkakamali siya, dahil ngayon ay tatalunan nila ito sa pamamagitan ng kanilang bilang. Sa narinig naman na ito ng lalaking nakamaskara ay bigla naman itong natuwa at sinabi na mas maganda ito kumpara sa kanyang inaasahan, kaya naman ay mabilis nitong inatake si Cheon gamit ang kanyang sandata. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang babae, dahil sa madali lamang na nawasak nito ang kanyang sandata, matapos ay sinabi dito ng lalaking nakamaskara na hindi ito nakatulong sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito na nanghihinayang siya para dito kung papaslangan niya agad ito, kaya naman ay binigyan na lang niya ito ng isang malakas na suntok sa katawan at sinabihan na magpahinga na muna ito. Nang napansin naman nito ang kasamahan nila na gumagamit ng palaso, kaya naman ay sinabi nito na sa umpisa pa lang ay sakit na ito sa ulo kaya naman ay kagaya ng ginawa nito sa babae ay magpapahinga na muna din ito. Kaya naman ay mabilis niyang inatake ito, at matagumpay naman na tumama sa kanya. Sa nangyari ay galit naman ang pinuno ng mga ito dahil sa ginagawang pag-atake sa kanyang mga kasamahan ng taong nakamaskara,
ngunit nang inatake niya ito ay mabilis naman na nakaiwas ito dito. Matapos ay sinabihan naman niya ito na ang mga ganitong mabagal na paggalaw ay hindi gagana sa kanya, ngunit kung sakaling ang pinuno ng mga malalakas na bastardo ang mauunang matamba bago ang iba, ay nagtataka siya na kung ano naman kaya ang magiging reaksyon sa mga muka ng mga ito ang kanyang makikita. Ngunit nang inatake niya ang pinuno ng Mount Wolfeng hideout ay mabilis naman na nakasalag dito ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido, at sinabi nito na hindi niya hahayaan na mangyari ang kanyang nais na gawin, sabi pa ng iba na makikita nila kung hanggang saan ba ang pagiging mayabang nito. Nang bigla naman na nakaiwas ito at mabilis na nagtungo sa ikalawa nilang kapatid na papasugod, at binigyan ito ng malakas na atake sa kanyang muka. Matapos ay agad niya din na isinunod ang kasama nito na atakihin, at maging ang isa pa. Nang matapos ay sinabi nito na sa totoo lamang, ay ang mga bastardong order sect na ito ay nais na magmistulang malalakas, at iniisip na sila ay mga bayani, kahit pa ang kanilang mga kakayahan ay mga patapon. Kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung maari na ba niyang ibigay sa mga ito ang kanilang katapusan, ngunit bago niya gawin iyon ay iiwanan na niya muna ang pinakamalakas sa mga ito. Nang bigla naman na nagsalita dito si Yanggak at sinabi na hanggang ngayon ay naguguluhan pa din ito dito, na kung sino ba talaga ang sinasabi nitong pinakamalakas sa kanila, kaya naman ay sinabihan niya ang lalaking nakamaskara na tumingin ito sa kanya, dahil ang pinakamalakas sa kanila dito ay siya, ang Sweet-Tongued Hidden Sword, Shim Yanggak. Matapos ay agad naman na sumugod ito sa lalaking nakamaskara upang atakihin, na mabilis naman itong naiwasan din. Matapos ay nagpatuloy naman dito sa pag-atake si Yanggak, na tuloy-tuloy naman din itong iniiwasan, matapos ng mga ilan pang pag-iwas dito ng taong nakamaskara, ay nagalit naman dito si Yanggak, at tinatanong ito na kung habang buhay ba itong iiwas sa kanyang pag-atake. Hindi naman niya ito sinag-ayunan at sinabi na sinusubukan lamang niya kung totoong siya ba talaga ang pinakamalakas sa mga ito, kaya naman habang naghahanda ito ng malakas na pag-atake ay sinabi niya dito na mukhang tama nga ang kanyang sinabi na siya ang pinakamalakas sa mga ito. Dahil dito ay napadepensa naman si Yanggak, ngunit sa lakas nito ay tumalsik naman siya sa isang malaking puno sa kanyang likudan. Sabi naman dito ng kanyang kalaban na kahit papaano ay nasiprese siya dito at nasaktan ang kanyang ipinagmamalaki ng kaunti, ang plano niya sana ay hatiin ito ang kanyang katawan ng malinis sa gitna, ngunit ang nangyari ay buo pa din ito. Ngunit tinanong naman si Yanggak nito na kung ano naman na ang kanyang gagawin pa, dahil sa nakikita niya ay naubusan na ang mga ito ng lakas upang lumaban pa, at ang kanilang katapangan kanina ay hindi na nito makita pa ngayon, kaya naman ay tinanong niya ang mga ito na kung pinagsisisihan ba nila na nakisali sila sa gulong ito. Napangiti naman dito si Yanggak at sinabi na hindi niya magagawang mapagsisi ang mga ito, dahil dito ay tinatanong nito si Yanggak kung bakit nagagawa pa nito ang tumawa, at mukha yatang nontog ng malakas ang ulo nito para ipakita ang ganito sa kanyang harapan. Sabi naman dito ni Yanggak na naiinis siya sa mga lumalabas sa bibig nito na hindi magaganda, at sa wakas ay hindi na niya makikita pa ito, napangiti na lang ito sa mga sinasabi sa kanya ni Yanggak. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa malakas na kapangyarihan na kanyang naramdaman, kaya naman ay napapatanong ito na kung saan naman kaya nanggagaling ang ganitong klaseng enerhiya sa paligid. Sa nangyari ay sinabi naman dito ni Yanggak na hayaan siya nitong magsabi ng pangako sa kanya, na silang lahat na nandito ngayon ay mamamatay na. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.